para po sa inyo. Puso ko, sa bayan ko. And in a while, bubuksan natin ang ikalawang bahagi. Ito ang tinig ninyo, ang tinig ng ating Bayang Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang bahagi po ito ay paglilingkod natin sa mga kababayan nating mga Pilipino maunawaan ang mga issues. Public service. Kaya tayo ay nakikipagtalamitam sa ating taong bayan. Nais nating Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating Saturday live program. Saturday Live. At ito ang Views in the News. Ang ating Insight, Guro, Opinion, and Saturday Live. kasama po ang inyong panlingkod. 62 taon na ngayong buwan ng Abril na nakikipag-ugnayan sa inyo, nakikipag-talamitam sa inyo, naghahatid na mga kuro-kuro palapalagay base sa tunay na kahulugan ng ating mga balita. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa lahat at magandang gabi sa mga kababayan natin at mga nakuunawa ng ating lingwaheng Pilipino. Saan man kayo nandoon sa dako ng daigdig? Ngayong araw na ito, another research work ang ating hinalungkat sa ating internet. At hindi lamang yan sa mga kaagapay natin, ang mga research agencies and organizations sa buong mundo. Ating hinihimnay ang mga research works na ito, especially kung ito'y tutugma sa issue na pag-uusapan natin. And today, it is a very relevant issue sa puso, sa damdamin, sa seguridad, sa kinabukasan ng ating mga kababayan, mga Pilipino, especially kayo pong mga naandyan sa bansa. Walang paraan upang kayo ay manirahan sa ibang mga bansa na inaakala ninyong mas progresibo. So let's confine our subject diyan sa hinaharap ng ating bansang minamahal, bansang tinubuan, ang bansang Pilipinas. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga hibla ng research study. Sabi nila, a joint Robredo-Marcos camps is an excellent opportunity for the country's economy, stability, and security. Yung mga katagan na yan ay nagbibigay ng iba't ibang ideas, iba't ibang mga reaction sa ating mga kababayan. Joint Robredo-Marcos camps, excellent for country's economy, for the stability and security. Okay ba sa inyong pandinig ang mga katagan na yan o hindi? In fact, dito sa pananaliksik na ito, sa isang maiksing kataga, sabi nila, the untainted political career, walang bangis, walang dungis na karera sa politika, at and the massa image of Leni Robredo, ang imaheng makamasa ni Leni Robredo, and the massive positive build-up of international relations of current President Marcos are a great combination for the country's growth. Sabi nitong pananaliksik, yung walang dungis na pangalang politikal at ang makamasa na imahe na nakikita ng mamamayang Pilipino
sa katawan ni Leni Robredo at ang malawakang positibong pagsalansan ng mabuting relasyon international ni Marcos ay isang pinagsanib na positibong bagay para sa ikauunlad ng Pilipinas. Ayon dito pa rin sa pananaliksik, sinasaling ko sa wikang Tagalog ang orihinal na katagang Ingles. Observers note though that alliance is difficult due to their drastically different backgrounds. Sabi ng ilang mga observer, sabi rito sa research study, na itong pagsasanib na ito ng puwersa ni Robredo at saka ni Marcos ay may kahirapan dahilan sa malayo, drastical differences, ang malayong agwat ng kanilang pagkakaiba sa kasaysayan ng kanilang pinanggalingan. Different backgrounds. Pero, may pero rito dito sa research but a call for patriotism. Panawagan ng damdaming makabayan. Nakakita ninyo. Maganda. Kaya kanina nung ipinost ko yung aking teaser, ang dami kaagad ng mga reaction sa atin. Many are positive, many are against the proposal. Sabi niya, no, hindi pwede. Hindi pwedeng haluan ng Marcos ang aking idolo, Leni Robredo. So pag-usapan natin mga kababayan ko, bakit ang issue na ito ang nais kong talakayin today? Well, number one, sapagat deklarado na si Sara Duterte na gusto niyang maging presidente. Simula sa eleksyon 2028, gusto niya maging presidente. Sa kabila ng mga nakaririmarim na mga putik na ibinabato sa kanya. On the other hand, si Marcos ay nagpapakita sa taong bayan ng tila, sabi ng iba, panliligaw sa kampo ni Leni Robredo. In fact, kung naalaala ninyo, very recently, nung isang araw lang, nandoon sa Bicol, si Bongbong Marcos, several days. Isa rito ay ang pagpapasinayan niya, unang-una, yung pagbigay niya ng 5 million ba yun? 5 or 50 million? 5 million. Upang i-rehab ang Jesse Robredo Coliseum sa Naga City. Matagal na pinabayaan ng mga kalaban sa politika. Alam mo sa atin ang political clout iba yung party affiliation na sa atin kahit na nadungisa na ang inyong bansa, basta ako'y pusikit, akong DDS Kaya yung unang hakbang ni Marcos ay bigyan ng pundo upang maayos, rehabilitate ang Jesse Robredo Coliseum sa Naga City. And then bumalik siya sa napakaraming mga mahalagang mga bagay. And two of those, itong huli, itong pagpapasinaya niya, and then inspection ng araw ng Lunes, na ang Bicol Mega Cold Storage at saka ang isa pa ang Vegetable and Fruit Processing Facility diyan sa Pili, Camarines Sur. Salamat po, Mr. President. Deep in my heart ang aking pasalamat. I am a Bicolano, diyan ako pinanganak, diyan ako lumaki. Matagal ko na isinisigaw na i-decentralize natin ang mga processing plants, ang mga factories, mga storage na yan. In fact, nung naupo si Leni Robredo bilang congressman, isa na ito sa panukala natin, pakiusap natin. Not necessarily sa Bicol, kundi sa buong bansa. Maglagay tayo ng mga processing plants
ng mga almasin. Remember the word? Paulit-ulit kong binabanggit yan several times in the past. Maglagay tayo ng almasin. Ano ang ibig sabihin? Imbakan. Commercial center ng mga locally produced products. Para hindi na kailangan pumunta yung producer sa Maynila para maibenta ang kanyang produkto. And this is a realization of my long dream. Hindi lamang sa Bicol ito, 24 na ibang mga area sa buong Pilipinas ang binuksan o kaya bubuksan at pasisinayaan itong mga storage, cold storage facility. Ito yung tinatawag kong almasin umpa, na kailangan ng gobyerno maglaan ng funding para dito sa mga locally produced products na ito. Meron silang central distribution center na yung mga international buyers doon na, wag na lang doon naka-confine sa Maynila. Doon na. Thank you, Mr. Marcos. Noong Lunes, formal nang pinasinayaan ang Bicol Mega Cold Storage. At pagkatapos nito ay pinasinayaan din ang Vegetable and Fruit Processing Facility. Dalawang magkaiba subalit magkapartner na mga almasin kung tawagin ko yan. Yan ang nakagisnan ko sa aking nanay tatay nung araw . Kailangan nung panahon namin, nung panahon ng mga magulang kung mga abaka at saka mga kopra from niyog. Hindi na kailangan pumunta kayo sa Laguna para sa niyog upang maiproseso. Doon na lang sa Bicol maglagay noon ng processing plant upang pati yung mga byproducts ng mga pananim na ito ay magamit, maibenta. Not necessarily for local consumption, baka sakaling international. So pakinggan muna natin mga kababayan ko itong bagay na ito. Reaction ng aking mga kababayang mga Bicolano. And of course ang tinig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panahon na ito, nandoon siya sa Bicol, sa Pili, sa Naga, Camarines Sur. Pakinggan natin sandali. Sa ating mga farmers, napaka-importante ditong ito, no? Ito na po ang tutulong sa inyo. Sa unang-una, sa production, meron na tayong pag-iimbakan. Ikalawa, yung siguro yung presyo ay magkakaroon na tayo ng control, dahan-dahan, because pwede tayo mag-imbak. At so ganun po ang mga schemes na posible nating i-adapt dito sa ating pagkakaroon nitong storage or itong facility na ito po. Mag-organize tayo ng grupo na magko-control dito para kayo ang magpapatakbo nito. Kayo magsasabi kung kailan ibebenta, kaninong tatanggapin na produkto, lahat. Kinukuha ng San Miguel, lahat ito dahil napakagandang facility. Pero pagka silang kumuha, silang kikita. Hindi naman tama yun. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer. Alam namin na ang buong Pilipinas ang nagpapakain ay ang ating mga magsasaka. At alam naman natin kung gaano kahirap maghanap buhay na nagsasaka. Both national at saka local government, dapat pareho nagtutulungan, lahat ginagawa para naman maaasahan natin ang ating food supply. Kaya natutuwa kami sa ginagawa ng ating presidente na may mga ganitong programa siya, yung priority niya yung talagang magsasaka ang tinutulungan. Malaking tulong sa aming magsasaka, kaya nagpapasalamat po ako ma'am. Maraming salamat po na malaki doon po sa pagbigay niya ng atensyon sa amin na mga magsasaka, na kahit po kami mga sabing maralita, kami po ang unang nabigyan ng atensyon. Thank you po. Gaya ng mga nabubulok, yung mga gulay, ay kung walang cold storage, kaya nalulugi. Pero kung ngayon meron na tayo dito, malaking bagay po para sa aming mga magsasaka. Actually, yung pinaka-concept po nito, yung mga agricultural products ng Bicol, plus yung mga galing Mindanao na mga nakatracking, dito na siya ipaprocess, and ibabalik siya doon sa Mindanao, value-added products na. At the same time, consumers doon sa Greater Manila area, dito din po natin kukunin para dali. Thank you.
Yan ang mga tinig ng ating mga ordinaryong mamamayang mga Bicolano at of course ang inyong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagpapasinaya ng Vegetable and Fruit Processing Facility at ang Bicol Mega Cold Storage Facility diyan sa Pili. One of the 24 places na nagbukas ang fasilidad na ito para sa mga locally produced products. Kaya yung mga naandyan sa Benguet, sa Baguio, yung mga dati itinatapon ninyong mga kamates, mga repulyo, mga sibuyas, mga bawang, magkakaroon na ng sarili ninyong mga imbakan riyan. 24 ang sangay nito sa iba't ibang panig ng daigdig ng Pilipinas at mabibenefisyuhan dyan lamang sa Bicolandia 200,000. Sa 6 na probinsya na ito ng Bicol ang maaaring mabigyan ng benepisyo dito. At trabaho para sa dyan sa Bicol, ang estimate is about 600 jobs ang maidaragdag sa kasalukuyang workforce ng dalawang mega projects na ito. Funded with the $500 million peso money from the national government. Ito po ay binabanggit ko sa inyo mga kababayan sabagat manaka-naka ay nababanggit ko sa inyo na itong mga programa ni Marcos kung maitutuloy at tuloy-tuloy ng walang pagkakaatubili dahilan sa mga external forces na naisadlangan ito. Kung ang mga ito ay maitutuloy-tuloy at may katulong siya na mga opisyal ng ating pamahalaan, at the end of the day, ang benefisyado nito ang taong bayan ng Pilipinas. Kung hindi natin hahaluan ng husto ng politika, I know the differences. Sabi nga ng aking mga kaibigan dito, hindi ko siya isasama. Kasi magkaiba ng imahe ang grupo namin kay Marcos. Putting political thing aside, let us look forward. Sabi nga dito sa research study, ang kanilang tanong a call for patriotism. Kung natatanda ninyo, ang inyong banlingkod, matagal nating binabatikos ang mga nakaraang gawa ng pamilya ng Marcos. May pagbabago tayo ng paninindigan ngayon sabagat nakita ko ang adikain ni Marcos na maiwala ang kanyang pagkatao sa masamang imahe na iniwan ng kanyang pamilya. Kumbaga, paulit-ulit nating sinasabi rin na ito ang pagkakataon na bawiin ni Marcos ang masamang pangalan na ito at bago man yumao ang kanyang katauhan, magandang halimbawa, ehemplo ang kanyang maiiwanan. Balikan natin itong research study mga kababayan. Sabi ng research study nga, a joint Robredo Marcos camps is excellent for the country's economy and security. Economy, stability, and security. The untainted political career and the massa image of Robredo and the massive positive build-up of international relations of Bongbong Marcos are a great combination for the country's growth, economy, stability, and security. Kaya lamang, sabi nila, sabi ng observers noted that alliances are difficult due to the drastically different backgrounds of both, but a call for patriotism. Pag-usapan natin mga kababayan ko itong mga detalye tungkol dito sa bagay na ito. Babasahin ko ang ilang parte nitong research works na pinagsama-sama natin. Ito ay mga bits and pieces from many research organizations based sa Britain. Ang iba rito ay based in France.
Meron ditong based in New York. At ito ay mga conglomerations ng mga nasa financing institutions, bangko, mga lending institutions. Ang kanilang pagtantya sa future ng Pilipinas, kung ano ang mga suggestions na kanilang maibibigay, ano ang mga hakbangin na dapat gawin. Dito po sa issue natin, sabi rito, here are the primary arguments frequently cited by observers, by political analysts, and by supporters kung bakit maaaring gumana, it might work, the fusion of two forces. Ayon sa kanila, number one na pinagbabasehan nila ng positibong pananaw dito ay ang pagpapalakas ng first to achieve economy, stability, and security for the country. Sabi nila, ang importante rito magkaroon muna ng national unity. Why the unification of the forces or groups of Leni Robredo and Bongbong Marcos is an ideal combination. Sa kabila ng matinding hidwaan, divide na nangyari noong 2022. Sabi rito, dahilan dito sa deep division among the citizens created by loyal followers of both camps. Magkakaroon ng cure, magkakaroon ng gamot kung ang dalawang ito ay magkasama for the sake of the future of the country. Healing political divisions. Sabi rito sa research work na ito. Sabi ng mga supporters ayon dito sa tala na binabasa ko lamang, yung pink forces, meaning Robredos, and the red and green forces, meaning the Marcos, which represent fundamentally different segments of society, could find a common ground for the sake of the country that would dramatically reduce political toxicity. Ito mga kataga na aking ninanamnam ng husto sa aking kaisipan upang sa ganon baka maibahagi ko sa inyo. And at the same time, medyo lumuwag ang ating pagiging, anong tawag nito, blind follower na nakakalimutan na natin at the end of the day, it is the country that suffers. So, sabi rito sa research, combining governance strength of, number one, Leni Robredo. Sabi nila, kilalang kilala si Leni Robredo, or Leni Robredo is recognized for her clean track record, malinis na record, especially sa politika. Sa kanyang malinis na transparency and effective grassroots people-to-people service. Naalala ninyo nung siya Vice Presidente, yung lingap, anong pangalan ng grupo niya, kung saan-saan siya nandoon, Visayas, Mindanao, Luzon, mga biktima ng bagyo, nandoon siya. Kasama ng mga naghahakot, marungis, madumi, basa. And even now that he is the mayor of Naga City, nakita naman ninyo, pinuna siya ng mga DDS. Bakit siya pakat sumakay ng bus papunta ng Maynila? Kilala ko si Jess Robredo, ang kanyang asawa. Bagaman ako'y nandirito nung naging public official si Jess sa Naga at saka sa national scene, alam ko ang pinanggalingan nila personally ng pamilya. I can vouch for the sincerity of their actions. Personal, taga-Naga ako, dyan ako pinanganak. Hanggang sa inilipat ako ng Regio Mindanao sa Maynila in 1977, I was there in Naga for the early ages of my life. So ito mga binanggit dito kay Leni Robredo, wala akong question dito. Sa panig ni Bongbong Marcos, so kumbaga, karakter ang base ng solidong followers ni Leni Robredo.
unquestionable character, people-to-people service, clean track record, transparency, wala kayong masabi. And then Bongbong Marcos. Maaring hindi transparent, maaring hindi clean record si Marcos, but, sabi rito sa research, Bongbong Marcos holds a massive national mandate. Meron siyang puwersa, lakas politikal sa buong bansa. And a coalition that includes over 70 out of 81 governors. Alala ninyo, mga binabanggit kong mga dynasties noong araw, mga governors natin, mga congressmen, dito sa panig na ito, to the advantage of Marcos and in combination with Robredo, it's a good combination according to research study for the economy, the stability, and the security of the country. Bongbong Marcos, hawak niya ang 70 sa 81 gobernador sa bansa, providing a strong platform for implementing large-scale national program. Sa madaling sabi, yung mga programa kagaya ng nabanggit ko kanina, etong anong tawag niyan? Storage, cold storage. Kagaya ng nabanggit natin na yan, hindi yung halimbawa na yan ay isa lamang yan sa napakarami na mga nagagawa ngayon. Ginagawa ngayon by the administration because he has the power and the money to do that. And for as long as the Filipino people is reaping the benefit of these actions, wala tayong problema rito. Vegetable and fruit processing facility, mega cold storage facility, advantageous sa taong bayan. Na kung itong mga proyekto na ito, kung for example, walang personalan dito, pero kung si Sara Duterte ang partner nito, granting for the sake of argument na si Sara Duterte ay aktibo na nakikiisa sa programa ni Marcos for the development of the country, magdududa tayo ng matindi. Saan na pupunta ang pera? Kasi sandamakmak ang bagahe sa likod ni Sara Duterte. Granting for the sake of argument na kasama niya, kabalikat na si Marcos sa mga developments na ginagawa ngayon ng administrasyon ni Marcos. Kung si Sara ang kanyang kakaibat, malaking question sa taong bayan sabagat magnanakaw ang mga records ni Sara Duterte. Kalusugan food truck, pagbabago campaign, negosyo taday, at kung ano-ano pa, billions of Philippine money nawawala sa kamay ni Sara Duterte. Pero in the case of Leni Robredo, maliwanag, walang kadyuda-dyuda. Aakapin ng taong bayan ang mga proyekto na ito ng walang pag-iisip ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Again, Leni Robredo, clean track record, transparency, people to people, walang kaduda-duda. Combined with the achievements being undertaken by the present administration of Marcos, focus on development, a great combination, sabi ng research study, joint Robredo-Marcos camp and an excellent performance of Marcos for the country's economy, for the country's security, and for the country's future stability. Maganda. Hindi lamang yan, mga kababayan ko, pag-usapan natin ang cancer ng governance ng isang bansa. Ito ay ang politika. Na alam natin sapagkat tahasan ng sinabi ni Sara Duterte na gusto niyang agawin ang renda ng taong bayan,
sa kamay ng mga Marcoses at kung sino man ang nais na maging presidente. I want to be the president of the Philippines, Sara Duterte. Sa mga kababayan nating mga pipili sa 2028, kailangan tingnan nating maigi ang tinatawag na strategic political realignment. Sabi ng mga gumagawa ng balangkas dito, ito ang tinatawag nilang election dynamics. Mabigat na mga kataga. Ayokong gamitin ng mga yan sapagat si Juan de la Cruz na magsasaka, hindi nakakaunawa nito. Election dynamics na yan, ang naiintindihan lamang nila ay kung may makakain sila o wala sa araw-araw. Ito pong mga benepisyo, kung baga sa simpleng lingwahe, sa ikauunawa ni Juan de la Cruz, sa ikauunawa ni Juana de la Cruz. Sabi nga ng research study, ano yung sabi niya? Na, but, for the sake of patriotism. Tingnan natin maigi itong mga nakikita nating mga nagaganap sa kasalukuyan. Combining the complementary strength. Pagsamahin natin ang lakas ng dalawa. Sabi ko na nga kanina sa pangalan ni Robredo, maliwanag, walang kajuda-juda. Maliwanag na ang pangalan ni Robredo ay kaakibat ng walang dungis na bagay sa performance sa politika. So, pagsamahin natin itong mga benepisyo na ito, sabi ko na nga kanina, for the sake of the government, for the sake of the country. Economic and institutional stability, sabi ng research study. Pag-usapan natin ang ekonomiya, ang estabilidad sa ekonomiya ng bansa, ang estabilidad ng pagkakatayo ng gobyerno. Kung ang dalawang malalakas na pwesto na ito, malalakas na puwersa, remember the 2022 elections? Imagine ninyo ang mga plaza sa Manila, Luneta, Makati, EDSA, Quezon Circle. Kahit saan kayo tumingin noong election of 2022, makita ninyo ang mga kintab, kislap ng mga cellphones ninyo. Millions of them. Liwanag sa dilim. Makita ninyo ang puwersa ng Leni Robredo Group. Common tao, from the church to the academe, to the common tao, to the drivers, to the vendors, and to the people on the streets, and most especially the students. Liwanag sa dilim. Even the movie industry population, nandiyan. Yaan ang lakas. Kaya no wonder na si Mr. Marcos also realizes the strength. So, sa panig ni Marcos, tama ang ginagawa mong hakbang ngayon ni Mr. Marcos. Isantabi mo na yung mga political cohorts mo riyan. Isantabi mo yung mga taong ang adikain lamang ay politika. Manatili sa pwesto, dynasty. Isantabi natin yan. And tama ang ginagawa mo ngayon. And let's show to the public na ang tamang partner ng mga adikain mong gumanda ang takbo ng gobyerno ay taong malinis. Malinis ang kaluluwa, malinis ang record. And that is the personality of Leni Robredo. Good governance ba? Wala kayong kaduda-duda riyan. Maging ang mga research studies na ito nagsasabi, untainted political career, the massa image, the common tao image, walang kaduda-duda.
Kailangan lamang dito ang solidong political organization. And that is where the Marcos is placed. Good governance, massive machinery, a combination of both for the patriotic Filipino people. Sabi dito sa survey, combining complementary strength of Marcos and Robredo, economic and institutional stability strengthened, improve investor confidence, kasama riyan. Pag makita nila na ang taong namamahala sa gobyerno, ang presidente ng Pilipinas, is ay Leni Robredo, masa image, respetado ng international community, walang bahid ng dungis ang kanyang pagkatao. And then the political organization behind sa grupo ni Marcos, the government of the Philippines and the Filipino people will thrive and be great again. Pearl of the Orient. Good governance of Robredo and massive political machinery of Marcos. Sabi ng research, ito na, recognized for the clean track record, the grassroots organization, and the Angat Buhay Initiative. Ito pala yun yung kileni, Angat Buhay. Magkakaroon ito ng positibong aksyon ng mga international investors. Improve investor confidence for the Filipino government. The credibility and the reach, yung maaabot ng kamay, ang kredibilidad, ang kalinisan ng pagkatao ng may kamay na yan. Ang may mataas, sabi rito sa report, Robredo's high trust rating among professionals and the youth with Marcos' broad populist support base could result in an unqualified national agenda for the Filipino people. Malinis na mga kataga. Hindi aking galing ang mga kataga na yan. But I am wholeheartedly supporting only for one reason, my love of country. Sana ganyan din kayo. Wag na muna yung politika. Natatandaan ninyo, eto, kasalukuyang mga nangyayari ito. I don't know if you know. Mayor si Robredo ng Naga. Alam ba ninyo kung sino mga international leaders ang pumupunta? International business organization leaders, industry leaders. After Marcos sa pagbisita sa Malacanang, without pompous news coverage, walang propaganda, walang banda na tumutugtog. Alam ba ninyo na itong mga bumisita sa Malacanang, after visiting Malacanang, pumupunta sila sa Naga. Makipagkamay, makipaghuntahan, makipagsaludo kay Robredo in her position as a city mayor of Naga City. Irrespective ng pwesto na yan. Sara Duterte, nakarinig na ba kayo na may pumunta sa kanya? Tanggapan ng Vice Presidente yan. Ngayon, sa kasalukuyan, may narinig na ba kayo na pagkatapos bumisita sa Malacanang, pumunta sa opisina ng Vice Presidente upang makipagkamay sa inyong Vice Presidente sa kasalukuyan? Nakaririmarim na katotohanan, but it is true. And nung lately lang, sino ang pumunta sa Naga? Bisitahin lamang si Leni Robredo. The respect, the accolades, naandyan ang pagsaludo. And sabi ko na nga kanina, isama mo ang political organization ni Marcos. Hindi ako nang hihikayat sa inyo kung mahirap na paniwalain, pero kung ang mga prueba na pinag-uusapan natin dito ang pagbabatayan, the continuity of governance beyond politics,
ang pagpapatuloy ng pamamahala sa Pilipinas sa kapakanan ng mga Pilipinong mamamayan. Isantabi natin ang politika. Research study. Continuity of governance beyond politics. Alisin natin. Isantabi natin ang politika. Ano ang resulta for the Filipino people? Especially kayo mga naghihikahos. Sabi ng ilang mga observers, according to the survey, some observers argue that the bitter, mapait na kalalagayan ng political campaigns noong mga nakalipas na panahon should not, hindi dapat na maging hadlang upang ang gobyerno ay makapagtrabaho para sa taong bayan. Should not hinder or impede the work of the government for the Filipino people. Maliwanag, mga brains ito, mga utak ito ng mga taong ang trabaho'y manaliksik upang magamit ng mga pinuno ng mga pamahalaan ang kanilang katalinuhan upang bumalangkas ng kanilang mga programa para sa kanilang mga mamamayan. And that is the reason why yan ang dahilan kung bakit ginagamit ko rin ito para sa kapakanan nating mga Pilipino. Sapagat masyado nang naghikahos, masyado nang naghirap ang taong bayan, masyado nang busabos ang taong bayan because we are blind. Mga bulag tayo, mga pepe tayo, mga bingi tayo. At ang tanging nakikita natin ang hinahangaan nating mga balasubas na mga political dynasties. Mga balasubas, walang alam, mga bobo na mga senador natin diyan, mga congressmen na nakilala natin sapagkat sila'y mga artista. Minsan ay ayoko nang gamitin ito eh. Ito ang halimbawa ninyo. First, no? So that we can move on. Pakinggan ninyo. To move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Now, if you can make a motion that the body accepts the amendments on the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first that the body accepts. Hirap na hirap yung mga senador na tulungan itong bulo na ito. Opo. Opo. I move. Inglesin ko na to. Ito na ninyo. Kaya nakikiusap po ang inyong abang lingkod, mga kababayan ko. Please. Masyado nang naghirap, masyado nang nagdusa ang bayan natin Pilipinas. For a long period of time from the Second World War, end of the Second World War, naghirap na ang Pilipinas. Noong araw, sabi ng tatay ko, we have high hopes for the country. Gawa ng we are the pearl of the Orient. Tayo ang perlas ng silangan. Kaya lamang, run like hell by Filipinos, so we are today. The continuity of governance beyond politics ang panukala nitong research study na ito. Honored by the International Monetary Fund, respected by World Bank, hailed by Transparency International. Maganda ang mga resulta ng pananaliksik na ito at inayakap ng mga lending institutions, financial organizations, even leaders of nations of the world. Continuity of governance beyond politics is what the Philippines need. Focus on local needs, hindi yung mga dynasties. Kaya nga ba't saludo ako rito kay Marcos? Siguro nabasa niya na ito ng una sa akin eh. Sabi ng suggestions nitong research study, the national government leadership must focus
focus on local needs of the Filipino people. Pangangailangan ng mga mamamayan nating ordinaryo. Huwag na dyan sa Metro Manila. Nagtataasan ng mga gusali riyan, hindi naman pera ni Juan de la Cruz yan. Ang perang kinikita ng mga high-rise riyan ay napupunta sa mainland China. Sa makatang marami sa pera na ginastos dyan, pinautang ng mainland China. Makapagtayo ng high-rise condominium, ang pera, ang profit, ang gana, ang kita riyan, punta sa mainland China. Huwag na dyan. Yan ay panakip butas lamang sa kahirapan. 70% ng mga mamamayang Pilipino, average and below average in poverty level. Kaya tama itong panukala rito. Focus on local needs. Kaya ako'y saludo kay Marcos. On behalf of the Bicolanos, pasensya na po kayo kung kayo mga Bisaya o kaya mga taga Mindanao o taga Luzon. Inihalimbawa ko lamang ang aking probinsya sapagkat dyan ako pinanganak. At nakikita ko 10,000 miles away ako nandirito sa Amerika, pero nakikita ko ang mga kaganapan dyan sa aking probinsya. Yung mga nagnanakaw ng lupa, na mga dynastiyang politika, 40 years in the service. 1,000 hectares. Ninanakaw riyan sa Siruma. Kaya thank you, Mr. Marcos, sa pagkilala at pagdakila rito sa panukalang ito ng International Research Organization, Focus on Local Needs. Si Marcos ay natatanda naman ninyo siguro. Pumunta ito sa Sorsogon noong 2024 sa imbitasyon ng liderato ng Sorsogon. Very important step towards local progress. Ito ay ang pagpapasinaya ng mga ginawang infrastructure projects diyan sa Sorsogon in 2024. At ngayong taon na ito ang marami pang mga pagbubukas ng mga fasilidad sponsored by the national government for the benefit of the local Filipinos, especially the Bicolanos in the Bicol region. Nabanggitan natin yan kanina. Nagkita sila ni Robredo in Sorsogon, nagkita sila in Legazpi, nagkita sila riyan sa Naga 2 times nitong linggong ito para nga dito sa mga pagpapasinaya ng mga ginawang mega storage plant dito sa Camarines Sur. Now, inihalimbawa ko yan, hindi yan inclusive sa Bicol. Sabi ko na nga, 24 mega storage plants and ice processing plants ang binuo nitong taon na ito sa iba't ibang panig ng bansa. So, do not be misled by me mentioning Bicol region alone. Sabagat ito po ay produkto at ginagawa on a national level. Sa magitan itong national unity na panawagan po natin mga kababayan ko before we end the program. Ang ating panawagan dito, sabi ko na nga doon sa mga bulag, pepe, bingi, hindi lamang mga DDS, kundi tayo na mga pinklawans. Huwag tayong bulag, huwag tayong pepe, huwag tayong gagaya sa iba na mga bulag, pepe, bingi. Always remember, sabi dito sa research, but for patriotism, pagmamahal sa bayan, santabi muna natin kung may nagawang hindi pagbayad ng buwis si Marcos. Ang kailangan natin humarap sa katotohanan na si Marcos ang presidente ngayon. At ang clout niya sa 70 mahigit na mga governors malakas sa kinabukasan ng bansa. Ang ating harapin ay ang mga katotohanan na kailangan nating palakasin, ang ating mga pagresponde sa mga krisis sa bansa, kagaya ng langis. Ang pagiging resilient, matibay ang ating paninindigan upang sugpuin ang kahirapan na ito sa langis. Improve social and civic engagement.
Kailangan na wag tayong bingi, wag tayong bulag, wag tayong pepe, makiisa sa kilusan na pumili tayo ng mga tao na dapat manungkulan sa gobyerno from this day on until the near future. National unity, patriotism and nationalism, yun ang panawagan, ang suggestion, paano kala dito sa research study na ito na pinagbatayan natin ang usapan natin ngayon. And the cost of failure, sabi nila sa kanilang conclusion, ang bayad sa pagkabigo ng anumang mga adikain na ito na panukala sa research study na ito. When population leads to excessive animosity, kung ang bayan ay grabe ang kanilang galit sa iba, it produces a pernicious effect. Nagre-resulta ito ng nakaririmarem na epekto. Paralyzing the government, lowering trust, and destroying the social and human capital that underpins a modern society. Sabi yan, English ay mahirap eh. Pero medyo may konting pag-aaral naman ako kay Robin Padilla. Kaya pwede kong maisalin ito sa tama eh. Sabi nila itong grabing galit natin sa iba ay nagre-resulta ng nakaririmarim na epekto. Nagpaparelisa sa gobyerno. Nagpapababa ng ating pagtitiwala at bumawasak ng kalipunan at ng taong bayan na mga kasangkapan dapat natin sa kinabukasan ng ating bansa. Beautiful. Now, nais ko lamang nabigyan kayo ng paalala. Alam kong alam na ninyo ito. Kaya lamang, ayoko pong magkamali tayo sapagkat ang pagkakamali tayo, 6 na taon na pinagdurusahan natin. Sara Duterte. Ayoko nang dagdagan ito sapagkat alam na naman ninyo ang mga nakaririmarim na kasalanan ito. Just for the sake na makalabit yung mga bulag, mga pepe, mga bingi. Baka pagkatapos na mapag-usapan natin itong pagiging makabayan natin, baka meron pa rin dyan mga bulag, pepe at bingi, pero may naririnig. So, ang dami nito eh. Ang dami nito mga kababayan ko. Tingnan ninyo. Dami nito. Facts and allegations, overwhelming crimes of Sara Duterte. From the records of the Commission on Audit to Ramil Lagunoy Madriaga. Eto, isang file lamang ito ha. Isang file lamang ito. Mga anomalya ito sa Kalusugan Food Truck. 65 million. Mga nawawalang pera ito ha. Pagbabago Campaign 2023 COA Report. Magnegosyo Taday Livelihood COA Report 2023. 3.4 million. COA Report, Delinquent Liquidation of Grants, 2025. Ang dami nito, iba-ibang halaga. COA Audit 2023, 600 million. Libreng sakay, fake reports, COA, from COA. Sabi nila na isakay daw 2.9 million. Undocumented report. Rice program. Sabi nila na bigyan ng serbisyo 231,000 people. Kalusugan. Rice program. No supporting documentations. Red flags and adverse COA findings on alleged accomplishments of Sara Duterte.
Ito po ang nais ninyong ang nais na maging presidente ninyo. Wag naman wag naman sana. Maging ang simbahan ay nagmumurukulyo at kumukulo dito sa panukalang ito. Misuse of confidential fund. Sara Duterte. Key issues from Commission on Audit. Misuse of confidential fund, 612 million unaccounted for. Office of the Vice President, 2022, 125 million unliquidated, unreported in details. Commission on Audit, notice of disallowance, 73 million. Commission on Audit, 11-day expenses, 16 million. Department of Education 2023, 500 million confidential fund. Undocumented spending on Youth Leadership Summit. Use of fictitious names, Mary Grace, etc., etc. Criminal complaints, ang dami nito. Ito ang gusto ninyong maging presidente? Civil society group and activists filed including plunder, graft, and malversation against Duterte. Assassination remark against Marcos and First Lady. Unexplained wealth as detailed in her statement of assets, liabilities, and net worth. Inconsistent with salary as a public official. Linked to extrajudicial killings from her time as mayor of Davao City up to the presidency of Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust in the West Philippine Sea China Sea dispute, remaining silent or describing the government stand as fiasco. Pro-China ito pro-China. Bribery, DepEd officials received monthly cash gifts and envelopes. Ang dami nito. Alala kong oras And who is Ramil Lagunoy Madriaga? Marami tayong pag-uusapan sa mga darating na panahon. Yan mga kababayan ko ang ating Fun Saturday Insights. It is not fun. They are facts. Dito lamang yan sa ating Insights ng inyong pong abang lingkod. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Wag lamang kaligtaan sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday, ang ating Insights. Lahat ng ito ay pinagtutuunan natin ng pansin. Ito po ang inyong abang lingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang puso natin ay puso ninyo, bayan ko. Puso ko sa bayan ko. Ang tinig ng inyong lingkod ay tinig ng ating bayang Filipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang pakikipag-ugnayan natin ay para sa kaalaman ng ating mga mamamayang Pilipino. Ugnayan, pakinggan. Paglilingkod natin sa ating sambayanan. Public service. Second hour ng ating Fun Saturday. Saturday Live. Good job, sabi ni paring Lolo Entong Prada.